Naku po, grabe ito. Itinodo na nila. Goodbye, MOA Seaside. Dahil sa ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay, pasyalan ng ating mga kababayan dito sa may bahagi ng SM by the Bay. Maglalaho na ng tuluyan. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At ngayon nga po ay magbibigay tayo ng muling panibagong update dito sa ginagawang mga reklamasyon po sa Manila Bay. Especially dito sa Pasay 360 Reclamation Project. At ito nga po makikita nyo sa ating harapan itong pagkalaki-laking barko na to na katatapos lang magtambak ng tone-toneladang buhangin at tapos na to at paalis na at siguro ay bukas na ulit to magtatambak at dahil paniguradong pupunuin ulit ito ng buhangin itong barkong ito. Alright mga kababayan, so yan mga kababayan at makikita niyo na talaga namang tone-tonelada ng buhangin po yung ating makikita ngayon dito sa may bahagi ng Mall of Asia Seaside dito sa may SM by the Bay. So kung sa tingin po natin ay mawawala na yung pasyalan dito, ay sa tingin ko ay hindi naman siguro ang mawawala lang dito, ang hindi natin makikita is yung pinakang view ng dagat po dito pero pwede pa naman tayo makapamasyal dito sa may bahagi na to ng seaside. Yun nga lang makikita natin yung mga gumagawa na barko nagbubuhos and I think pagka natapos din naman po to ay alam ko na papalitan nila yung view ng dagat na nakikita natin ngayon na mas maganda, mas maayos, mas maaliwalas po mga kababayan. Nandiyan pa rin naman yung sea breeze nandiyan pa rin naman yung hangin na nagmumula sa karagatan. Yun nga lang sadyang mas pagagandahin lang siya and alam ko na makakatulong din to para sa ating mga kababayan. So sa nakikita ninyo ay tuloy-tuloy lang yung kanilang ginagawang pagbubuhos dito sa may bahagi ng Mall of Asia at dami ng buhangin ditong nakatambak ngayon dito. Talagang wala silang sinasayang na oras dahil nga sa 3 buwan na sila ay nasuspendido. So talagang nagdo-double time sila para mapunan yung mga araw na nawalan ng operasyon dito na dapat sana ay mas marami na yung kanilang nagawa, yung kanilang naitambak. Siguro itong bahagi na to ng Island Sea ay patag na siguro to kung walang nangyaring suspension sa lahat ng reklamasyon dito sa Manila Bay. Sa ngayon ay dalawa pa rin lang yung pinapayagan na magpatuloy ng operasyon. Itong Pasay 360 Reclamation Project at yung pangalawa nga ay ang Pasay Horizon City Reclamation Project. So the rest, wala pa tayong balita. Siguro still under investigation pa rin sila. Under pa rin sila ng proseso ng mga ehensya na siyang nagsusuri at sinisigurado na maayos at nasa legal lahat ng gagawing reklamasyon dito sa Manila Bay. Baka kasi syempre mahirap na katulad ng mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea ay hindi natin alam ay iba na pala yung itinatayo rito hindi na pala reclamation kundi teritoryo na nila. So mahirap yung ganun, kaya kailangan doble ingat rin tayo sa mga ganitong klase ng reclaim ng isang karagatan katulad ng alam niyo naman yung nangyari sa West Philippine Sea, 'di ba? Ayan. Okay? So yun lang at hopefully ay sana maintindihan din po ng iba na malaki ang maitutulong din ng ganitong reklamasyon dito sa Metro Manila. Gaya nga ng sinasabi ko, every update natin rito, sobrang laki na ng populasyon ng Metro Manila pero yung lugar hindi nadadagdagan ng espasyo, bagkus mas lalo pang sumisikip. Kaya naman talagang kailangan natin na magkaroon ng mga ganitong klase ng panibagong island ng isla na siyang makakapag build ng opportunities ng trabaho para sa ating mga
kababayan na ang hangad ay makapaghanap ng oportunidad dito sa Maynila, dito sa Metro Manila. So by the way, nandito pala tayo sa may Sky Garden ng Mall of Asia. So sa mga gustong pumunta rito, open naman po sila. At ayun nga lang, sa mga ganitong oras ay sobrang init, no? Recommended na mamasyal kayo rito, I think umaga or pahapon, no? Kasi gartong tanghali, sobrang init. Pero ang kagandahan lang dyan, sobrang ganda ng view. Makikita mo yung ginagawang yan, yung reklamasyon dito, yung paligid, no? Parang nasa 3rd or 4th floor ng isang gusali. Tapos yung overview looking ng dagat, kitang-kita mo katulad ng nakikita nyo ngayon dito. Sobrang ganda. Kaya ito makikita natin yung dami ng itinambak nilang buhangin rito dahil dito sa Sky Garden. Yan, makikita nyo rito, no? Talagang napaka-aliwalas. At may fireworks din sila dito every Friday. Pwede kayong pumunta 7 PM para naman ipasyal nyo yung mga anak nyo, mga pamilya natin. Pwede nyo ipasyal po rito, no? Libre lang dito, walang bayad at napakaganda. Meron din playground para sa mga bata. Ayan. So makikita niyo na ito. At ito yung pinakang update lang natin ngayong araw na to dito sa reklamasyon sa Manila Bay, and hopefully ay maging maayos, no? At matagal-tagal pa ang ating hihintayin bago matapos lahat ng ito dahil syempre hindi ito kailangan biglain. Alam kong pinag-aralan to ng mahusay ng mga kontraktor dito at it takes years bago matapos lahat ng reklamasyon dito, no? And hopefully maging maayos katulad ng tinutungtungan ng Mall of Asia ngayon. Isa din tong karagatan and wala namang nangyayaring problema, no? And kagandahan rin lang dito is daanan siya ng eroplano. So, ibig sabihin yan ay hindi ganon itataas lahat ng gusali rito. Dahil bawal, I think bawal mag-reach ng 60 meters above, no? Pataas, no? Yung mga gusali. Dahil dito nagte-take off karamihan ng mga eroplano nang gagaling dito sa NAIA. So, yun, napakagandang lugar and sana makapasyal kayo rito. Mall of Asia Sky Garden, no? Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.